isang malugot na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapapanood. Muli tayong nagkakasama para sa pinakamalalim na pagsusuri at komentaryo tungkol sa sitwasyon sa Middle East, kung saan ang tapatan sa pagitan ng Iran at ng alyansang US-Israel ay nananatiling mainit at puno ng kawalan ng katiyakan. Mga ginu at ginang, sa kasaysayan, may mga bansang hindi bumabagsak dahil sa isang mapagpasyang labanan, kundi nakakawata-wata dahil sa matahimik na lamat mula sa loob. Ang Israel sa sandaling ito ay tila papalapit na sa yuktong iyon, hindi sa pamamagitan ng isang mabilis na pag-atake mula sa labas, kundi dahil sa seryang nga panlup na pagkakataon na lumalawa araw-araw, oras-oras. Sa mismong pusongang lipunang Israel, nagsimula ng daksain ng mga tao ang lansangan, hindi na sila sumisigaw ng maislogan ng tagumpay gaya ng dati, sa halip ay mga hiyaw na humihiling ng pagtatapos ng digmaan. Sa kanilang mga mata ay mababakas ang pagod, takot, at ang malinaw na pagkamulat sa halagang kailangang bayaran dugo, luha ang makabilang panik, at isang kinabukasang dinuduro ngang mamalamig na kalkulasyon ng kapangyarihan. Unti-unting nabubuo ang pagsisisi sa lupang lipunan, kung saan ang nga taong dating naniwala sa ganap na lakas militar ay napipilitan ngayon na harapin ang katotohanang sila ay hinihila sa isang maling digmaan na tumatagal at walang labasan. Higit na nakakabahala, ang mga hudyat ng pagkawata-wata ay hindi lamang lumilitaw sa mamamayan kundi nagsisimula na ring mahayak sa loop mismo ng hukbong sandatahan. Ang bihirang tinik mula sa mga general at matataas na opisyal ay unti-unting lumalabas bilang mga babalang red signal. Inamin nila ang isang mapait na katotohanan. Ang puwersa ay pagod na, ang bilangang sundalo ay kulang na kulang, ang arsenal ng mga armas ay nauubos na sa paglipas ng panahon, habang ang tulong mula sa Amerika ay hindi na kasing saganang dati kundi nagiging patak-patak na lamang at hindi matatag. Ang babalang ito ay patuloy na binabalewala ng mga desisyong politikal na nagtutula sa bansa ng mas malalim sa isang digmaang katulad ng isang barkong nawalan ng timon at sumusuot sa mapanganib na puyo ng tubig. Kapa ang mamamayan at ang militar ay sabay na napakita ngang senyales ng pagbagsak, hindi na lamang ito simpleng krisis kundi hudyat ng isang sistemang winawasak ang sarili mula sa loob. At kapa ang lipunan at ang sandatahang lakas ay sabay-sabay na naglalabas ng mga panawagan para sa saklolo, ang problema ay wala na sa taktika o sa larangan ng digmaan, kundi naging isang sistematikong krisis na isang kuta na dating itinuturing na hindi matitibag ay nagdurugo na ngayon bawat oras sa gitna ng Middle East, kung saan ang mga teknolohiyang militar na nakakahalaga ng milyon-milyong dolyar ay nahihila pababa sa antas ng mga pamamaraan ng pag-atake na simple ngunit nakakapangilabot ang pagiging epektibo. Ang ika-41 araw ang digmaan ay naging dahilan upang ang Israel, mula sa pagiging simbolo ng pananakot sa rehiyon, ay maging isang makina ng digmaan na nakulong sa isang vortex ng multi-layered attrition, kung saan ang bawat linarangang binubuksan ay isang bagong sugat na hindi pa naghihilom. Sa langit ng Tel Aviv, serye ng mga misail ang sunod-sunod na humahati sa kadiliman ng gabi, nakiwan ng mga mahahabang bakas ng liwanag na puno ng kilabot. Sa hilaga, sa kahabaan ng hangganan ng Lebanon, ang mga tangkeng, Merkava ang kapurihan ng industriya ng depensa ng Israel ay nakahandusay, suno at itim sa gitna ng mabigat na katahimikan. Ang maimaheng ito ay hindi lamang sumasalamin sa kalagayan ng labanan, kundi tila tuldok na rin sa isang alamat na dating binuobase sa ganap na tiwala sa lakas ng militar. Kapag ang isang bansa ay unti-anting dumadausdos sa radikal na landas, kung saan ang politika ay hindi na instrumento ng kapayapaan kundi naging paraan upang gawing legal ang karahasan sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ang pagbagsak ay hindi na tanong na kung mangyayari kundi kung kailan. Ano nga ba ang tunay na sumisira sa Israel mula sa ugat nito? Kapag maging ang masundalo ang haliging lakas ng bansa ay nagsisimula na ring mawalan ng kaloobang lumaban, marahil ay lumitaw na ang pinakamalaking kahinaan, ang krisis sa tauhan. Susunod, hihimayin natin ang unang kawing na siya ring pinakamapanganib na punto ng pagkaputo sa buong makinang ito. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan namin kayong i-like ang video, mag-subscribe sa channel upang hindi mabalewala ang mga matatalas at malalalim na pagsusuri mula sa channel na World War III Battle.
Kung interesado kayo sa kalagayan ng digmaan at sa mga mainit na kaganapang geopolitikal, huwag kalimutang iwanan ang inyong opinyon sa bahagi ng komentaryo. Lumitaw na ang nakamamatay na kahinaan. Ang Israel Defense Forces, IDF, ay nakakalamatan na mula sa loop at ang bansang ito ay tila dumadaos-dos na nang walang preno. Mula sa isang matatag na kuta ng asero, ang Israel ay nagsisimula ng makaroon ng ngalamat at matinding pag-uga. Upang maunawaan ang kalikasan ng problema, kailangang balatan ang makintap na panlabas upang makita ang pinakaubot sa loop kung saan ang tao, at hindi ang armas, ang nasa bingit ng pagbagsak dahil sa huli, ang lakas ay wala sa baluti o teknolohiya, kundi nasa tibay ng puso ng isang lahi at ang tibay na iyon ay unti-unti nang humihina sa gitna ng mahabang pagkaubos. Ang krisis sa tauhan ay naging isang nakamamatay na kahinaan na malinaw na naglalantat sa kapintasan ng IDF kapag ang isang bansang may populasyong hindi hihigit sa 10 milyon ay kailangang makipaglaban sa maraming harapan. Ang imaheng isang elite na hukbo na may disiplinang asero ay unti-unting nadudurog mula sa loob, katulad ng isang bulok na istruktura na itinutulak ng sariling bigat tungo sa pagbagsak. Ang desisyon ni Benjamin Netanyahu na magpakilos ng humigit kumulang 400,000 reserve troops ay nagdulot ng isang tunay na lindol sa lipunan. Ang nga ama, nga asawa ang nga haligi nga, ekonomiya nga, pamilya ay hinugot mula sa normal na buhay ng hindi lamang minsan kundi paulit-ulit at nakasama sa isang digmaan ng pagkaubos na walang katapusan. Ang espiritu ng pakikipaglaban na dati ay pinangalagaan ng paniniwala sa kawalan ng pagkatalo ay naging mangga mahihinang ningas na lamang na sinasakal ng pagod at naipong sinda. Kapag ang kaluban ng tao ay sagat na sa ilalim, maging ang pinakamodernong armas ay nawawalan ng saysay. Ang malamat ay hindi lamang matatagpuan sa labanan, kundi kumakalat sa bawat sulok ng buhay lipunan sa Tel Aviv at Jerusalem. Ang kakulangan ng humigit kumulang 30,000 sundalo ay hindi na lamang isang istatistika, kundi hudyat na ang lakas ng bansa ay nauubos na sa isang nakababahalang bilis. Samantala, ang kawalan ng balanse sa obligasyong militar ay lalong nagpapalalim sa lamat ng lipunan. Isang bahagi ng populasyon, ang nga Haredi na bumubuo sa mahigit 10% ay nananatiling labas sa obligasyong militar na lumilihang ang pressure at kawalang kasiyahan sa iba pang bahagi ng lipunan. Ang resulta ay isang estratehikong puwang na mahirap punan, lalo na sa hilagang bahagi, kung saan ang hangganan ng Lebanon ay naging isang mainit na punto ng patuloy na labanan at ang pwersang pandepensa ay unti-unti nang naubos. Sa timok, mas matindi ang sitwasyon ng maraming tangkeng Merkava ang nawasa sa maikling panahon na lumikha ng mga simbolikong imahe ng pagkatalo. Ang mamakinang dati ay itinuturing na hindi matatablan ay nakahandusay na ngayon sa larangan ng digmaan bilang maasuno na tumpok nga asero na kalantat sa huwalek ng kalaban. Ipinapakita nito na ang kalamangan sa teknolohiya nga Israel ay seryosong hinahamon ng mga malihayeng asymmetric tactics at ng mga modernong anti-tank weapons. Ang bawat bangkay ng tangke ay isang palatandaan ng pagtatapos ng panahon ng ganap na pananakot. Sa likod nito ay ang nga batang buhay na kasama sa vortex ng nga mapanganib na desisyong politikal. Ang nga mamamayan ng Israel ay naipit sa pagitan ng pakmamahal sa bayan at kawalang kasiyahan, habang ang bigat ng sakripisyo ay palaki samantalang ang lipunan ay kulang sa pantay na pagbabahagi. Hindi na lamang ito usapin ng bilang ng sundalo, kundi ang pagkawatak-watak ng buong istruktura ng pambansang pagkakaisa. Kapag ang sundalo ay hindi na naniniwala sa layunin, kapag ang mamamayan ay hindi na handang magsakripisyo, ang kuta ay babagsak mula sa loop, ang paghina ng IDF ay isang malinaw na senyales na ang doktrinang mabilis na pag-atake, mabilis na tagumpay ay hindi na epektibo. Ang mahabang digmaan ng pagkaubos ay tumama sa pinakaubot ng kahinaan ang limitasyon ng tao. Ang kinabukasan ng Israel sa sandaling ito ay wala na sa mga kontrata ng armas, kundi sa kakayahang hilumin ang panloob na lamat. At habang ang tao ay pagod na, ang sistema ng depensa ay nagsisimula na ring magpakita ng limitasyon. Ang Iron Dome Missile Defense System, ang simbolo ng seguridad ng Israel, ay nahaharap na ngayon sa pressure na hindi pa kailanman naranasan. Kapag ang pag-atake ay patuloy na nagaganap, ang halaga ng paharang ay tumataas ng husto
at ang pampinansyal na mapagkukunan ay naubos, ang kalasag na asero na iyon ay unti-unti nang nagiging overloaded. Ang alamat ng isang bansang hindi tinatablan ng labanan ay unti-unti nang gumuguho. Ang tuno ng nga sirena ng irate ay hindi na eksepsyon kundi naging pamilyar na tuno sa mga malalaking lungsod gaya ng Tel Aviv. Ang Israel ay hindi lamang nahaharap sa pressure ngang militar, kundi pati na rin sa panganib ngang pagkaubos ngang pondo habang ang gastos sa digmaan ay tumataas ng walang kontrol. Ang halaga ng gastos sa militar bawat buwan na umabot sa 10 bilyong dolyar ay hindi na lamang tuyong datos, kundi isang black hole na lumalamon sa mga bungangang pag-unlad ng maraming taon. Sa pagbagsak ng GDP ng 9.5% sa unang quarter ng 2026, ang bansang ito ay mabilis na dumadausdos sa isang senaryo ng estratehikong pagbagsak na hindi na mababaliktad. Ang multi-layered air defense system na dating ikinararanggal ay nasa 20% na lamang ng inventaryo ng mga interceptor missiles. Isang figura na malinaw na sumasalamin na ang maalamat na kalasag ay naubusan ng sigla. Ang kawalan ng balanse sa gastos, cost asymmetry, ay naging saksak sa lalamunang pinansyal ng Israel. Habang ang mga saturated attacks gamit ang Huawei at misiles mula sa Iran at mga kaalyadong puwersa ay patuloy na bumubuhos sa Haifa at mga karatikpuk, ang gastos sa papapanatili ng Iron Dome ay lumampas na sa hangganan ng kakayahan ng kaban ng bayan. Sa loop lamang ng 20 peak days, sinunog ang Israel ang 6.4 bilyong dolyar para lamang manggarang ang mga airborne target, nakatumba ang buong pambansang budget para sa edukasyon. Habang ang kalaban ay gumagamit ng mga murang kagamitang mass-produced, ang Israel naman ay kailangang gumastos ng mga interceptor missiles na nakakahalaga ng daan-daang libo hanggang milyon-milyong dolyar bawat isa, na nagre-resulta sa isang malupit na kabalintunaan kung saan ang ginto ay ipinapalit sa mga bato. Bawat paharang ay pagkaubos ng yaman, habang ang pagiging epektibo ng proteksyon ay bumababa ng kasalunga sa bigat ng pag-atake. Nang ang stock ay bumaba sa 80% at ang production lines mula sa Washington ay hindi na kayang punan ang bilis ng pagkaubos, ang Israel ay nahulog sa estado ng pagkaubos ng firepower na hindi na may babalik. Ang pagdepende sa Amerika ay naging isang nakamamatay na kahinaan ng maksimulang mag-atubili ang Washington sa harap panganib na makalatkat sa isang mahabang digmaang panrehiyon. Ang pagkawalang kakayahang protektahan ang mga sentro ng industriya ay nangangahulugan ng malawakang pagtakas ng high-tech capital mula sa Israel. Ang sistema ng panlipunang kapakanan ay nagsimulang gumuho habang nilalamon ng defense budget ang lahat ng prioridad. Ang kalusugan, edukasyon, at sibil na infrastruktura ay napabayaan upang bigyang daan ang mamahaling bala at kagamitang militar. Tumalon ang inflasyon, bumagsa ang halaga ng lokal na salapi, at milyon-milyong tao ang nasadlak sa krisis pang-ekonomiya. Ang tiwala ng mga internasyonal na mamumuhuy ng inti naglaho kasabay ng bawat pag-atake nga axis of resistance. Nagbabala ang Central Bank of Israel na hindi na ito pansamantalang pagtigil kundi isang proseso ang pangmatagalang pagkasira ang istrukturang pang-ekonomiya. Ang Israel, mula sa pagiging isang nangungunang maunlad na bansa, ay unti-anting nagiging isang entidad na umaasa sa limos upang mapanatili ang marupok na pag-iral. Ang patibong ng pagkaubos, attrition trap, na itinayo ng kalaban ay ginawang uso ang bawat sentimong pinahirapan na naglaho sa langit ng digmaan. Nang lumaganap ang kawalan ng katatagan at nakansela ang nga internasyonal na flight, doon lamang na-realize ng mga mamamayan na ang halaga ng pagiging radikal ay hindi na kayang pasanin. Ang bakal na kalasak na dating nakpoprotekta sa kanila ay naging isang problemang walang solusyon. Ang pagkaubos, ng pera at firepower, ay hindi lamang pagkatalo sa militar kundi isang hudyat ng kamatayan para sa buong sistema ng depensa. Ang Israel ay nag-isa sa isang laro na wala na sa kanilang kontrol habang ang firepower ng kalaban ay regular na bumubuhos, na unti-anting dinudurok ang huling tibay ng pambansang ekonomiya. Ang black hole na ekonomiya ay winawasak ang Israel. Nangangga na niningas na interceptors na nakakahalaga ng milyon-milyon ay namatay sa himpapawid na parang nga huling sulyap ng liwanag. Iyon din ang sandali na ang isang pinansyal na black hole ay bumukas at nagsimulang lumamon sa buong sigla ng ekonomiya ng Israel. Ang pagkaubos ng firepower ay ang mababaw na bahagi lamang, ngunit sa ilalim nito ay isang istrukturang pang-ekonomiya na nakakalamat-lamat na parang isang
dambuhalang yelo na tinitibak mula sa loob. Ang halagang 12,9 bilyong dolyar na gastos sa militar bawat buwan ay hindi na lamang malamig na numero sa papel kundi naging direktang suntok sa pusoeng pambansang ekonomiya. Ang isang bansang dating pinupuri bilang startup nation na nagluwal ng mga global tech unicorns ay kailangan ngayong tisin ang isang hindi makontrol na freefall ng bumaksa ang GDP ng 9% sa unang kwata lamang ng 2026. Hindi na lamang ito resesyon kundi isang patayong pakahulok sa kailaliman. Doon, ang tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan ay naglaho kasabay, ng usok mula sa missiles na bumaksak sa mga industrial zonas sa Haifa at Tel Aviv. Ang lupit na katotohanan ito ay nasa mga venture capital funds. Ang mga pinakasensitibo sa panganib ay tumakas na sa takot na nagdulot nege hindi pa nakikita ang wave of capital flight na tumanggay sa lahat nege pundasyon nege paglago na naipon sa loob nege maraming dekada. Ang gulugod ng Israel ay high-tech, ngunit nang ang mga pinakamatalinong utak ay napilitang iwanan ang mga laboratorio upang humawa nga baril sa battlefield, ang apoy nga pagkamalikhain ay dahan-dahang namatay sa katahimikan. Ang pagtakas ang puhunan ay hindi lamang nagdala ang pera kundi tumangay din sa kinabukasan ang isang henerasyon. Dahil kapag ang tiwala ay basa na, ang pagilom nito ay mangangailangan ng maraming dekada. Samantalang ang Israel sa oras na ito ay wala ng panahon. Samantala, ang pamunuan sa Tel Aviv ay abala pa rin sa paghahabol ngam nga bula na kalkulasyong militar, sa harap ngam pagkabigo ngam pinansyal na estratehiya na kumakalat na sa ilalim ngang kanilang nga pa. Nang nga pangunahing industrial centers ay nalagay sa loop ngang firing range ng Iran at mga kaalyadong puwersa, ang lahat ng pagsisikap na mapanatili ang katayuang pang-ekonomiya ay naging isang anino na lamang na naglalaho. Ang kawalan ng balanse ay hindi lamang sa halaga ng armas kundi sa katotohanang sinusunong ng Israel ang lahat ng naipon sa nakaraan upang mapanatili ang isang kasalukuyang kasing nipis ng sinulit sa ibabaw ng bangin. Ang hindi maiwasang bunga ay ang pagbagsak ng social welfare system. Ang gobyerno ay napilitang magsagawa ng malupit na bawas sa kalusugan at edukasyon upang pakainin ang makinangang digmaan na lumalamon sa yaman ng bansa sa nakakatakot na bilis. Ang pagtaas ng presyo, ang pagbagsak ng halaga ng pera, at milyon-milyong mamamayan ang nahulog sa puyong pagkaubos at kawalan ng labasan. Ang kaibahan sa pagitan ng mga magagarbong pahayag, militar at ang nasasakal na buhay ng mamamayan ay nagpapakita ng isang baluktot at nakakatakot na larawan ng lipunan. Ang pagpapanatiling military buffer zone sa Lebanon at Gaza ay lumilihang dambuhalang gastos sa lohistika na nagiging sanhi upang ang pambansang budget ay maging dugong unti-anting naubos bawat araw sa ilalim ng nga ambush. Ito ang pinansyal na patibong na matiyagang inihanda ng Iran at ng Axis of Resistance sa loob ng maraming taon na nagtutula sa Israel na sunugin ang sarili mula sa loob ng lipunan. Ang kirot sa ekonomiya ay lalong lumalim kapag tiningnan ang butas sa produksyon dahil sa labis na military mobilization. Ang 400 reservists na siyang pangunahing lakas pagawa ay hinugo mula sa ekonomiya, dahilan upang maksara ang mga pabrika at huminto ang mga tech projects na naktula sa buong sistema sa isang chain reaction ng paralysis. Ang isang bansang dating pinakamaunlad sa rehiyon ay naging isang entidad na halos ganap ng umaasa sa mga supplies mula sa Washington. Naglabas ng babala ang Central Bank of Israel na ang sitwasyong ito ay hindi lamang pansamantala kundi winawasa ang pangmatagalang istrukturang pang-ekonomiya at tinutula ang bansa patungo sa pagiging isang strategic debtor. Ang pagdependeng ito ay hindi lamang militar kundi ang mismong kaligtasan ng buong pinansyal na sistema ng ang panloop na lakas ay tuluyan ng naubos. Nang mawalan ng katatagan ang kuryente at tubig at nakansela ang mga flight, doon lamang na-realize ng matao na ang halaga ng pagiging radikal ay ang pagkabangkarota ng buong pamumuhay. Ang pang-ekonomiyang kuta ay hindi nangailangan ng bomba upang gumuho, kundi gumuho ito mula sa pagkasait ng bulsa at pagkadurog ng tiwala. Sa tapatang ito ngang talino, hindi kailangang sirain ng Iran at ng Axis of Resistance ang bawat gusali. Kailangan lang nilang ubusin ang pera at tiwala ng Israel. At nangyayari ito araw-araw. Kapag ang tibayng lipunan ay umabot na sa limitasyon at ang huling sentimo ay nasuno na sa himpapawid,
Ang Israel ay mahuhulog sa estadong ganap na pag-iisa, kung saan ang pera at tata ang magiging sukatan ng buhay at kamatayan. Ito ang malupit na wakas ng alamat ng startup nation ng daigin ng karahasan ang pag-unlad at itula ang buong sistema sa isang black hole na walang ilalim, walang labasan at walang balikan. Ang Israel ay naghihingalo, ang galamay, ne axis of resistance ay ikinanda doon na ang lahat nege labasan. Nang ang bulsa ay magsimula ng magdugo na parang isang katawang nauubusan ng lakas at ang pundasyong pang-ekonomiya ay niyanik na parang isang toreng malapit ng bumagsak. Inilantad ng geopolitical reality ang malamig at malupit na mukha nito sa pamamagitan ng pagpiga sa lalamunan ng Israel gamit ang isang hindi nakikitang galamay na pinapatakbo ng may katumpakang kasing lamig ng scalpel mula sa Tehran. Ang senaryo na binuo ni Benjamin Netanyahu at ng kanyang mga hawk advisors ay isang mabilis na digmaan upang kalatkarin ang direktang panghihimasok ng Amerika upang gamitin ang dambuhalang puwersa ng Washington para burahin ang kakayahang militar at infrastrukturang estratehiko ng Iran. Ngunit sa pagpasok nga ikalawang buwan ng labanan, ang ilusyon ng isang mabilis na tagumpay ay nadurok na parang bubok sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Inilantad nito ang isang katotohanang hindi na may babalik na ang Israel ay hinihila ng malalim sa isang dambuhalang attrition trap na matiyagang inihanda ng Tehran sa loob ng maraming dekada. Ang axis of resistance ay hindi na kumikilos ng pira-piraso kundi gumagana na bilang isang pinang-isang makina ng digmaan. Sinasakal ang Israel mula sa lahat ng direksyon gamit ang multi-layered encirclement tactic na nagresulta upang ang lakas ng himpapawid na dating ikinararangal ng IDF ay maging inutil sa harap ng target na kalat, maliksi, at mahirap ay lock-on. Ang estratehiyang besiege the point to destroy the reinforcements ay ginawang isang nakabukot na entidad ang Israel sa gitnang dagat ng apoy, kung saan ang bawat galaw ay nahihila sa puyong ng pagkaubos na walang labasan. Sa hilaga, ang Hezbollah ay hindi na huminto sa mga simbolikong labanan kundi lumipat na sa estado ng total war na ginawang isang dambuhalang libingan ng manakasadyang sasakyan ang Southern Lebanon kung saan ang mga elite brigades ay naduro. Ang unit na dating namamayak pa sa Middle East ay napako na ngayon sa malamba na puno ng bitak kung saan ang mga bagong henerasyon ng anti-tank missiles ay naabang upang wasakin ang bawat layer ng $1,000,000 na asero. Samantala sa Gaza at sa West Bank, ang mga grupo ngang paglaban ay nananatiling matatag sa paraang hindi kapanipaniwala sa kabila ng pinakamalulupit na operasyon. Pinilit nito ang Israel na ikalat ang kanilang puwersa dahilan upang hindi sila makapag-focus ng lakas sa anumang mapagpasyang harapan. Ito ang estratehikong patibong na nais ng Tehran upang itula ang Tel Aviv sa isang dilema kung saan ang bawat desisyon sa paglipat ng tropa ay may panganib na magpaguho sa buong istruktura ng depensa. Ang pagkubkop ay hindi lamang sa lupa kundi kumalat na rin sa malalayong karagatan, kung saan ang puwersang Houthi mula sa Yemen ay binuwag ang lahat ng limitasyon ng strategic distance. Pinatutunayan na ang 2,000 kilometer ay hindi nahadlang kapag ang missiles at suicide UAVs ay patuloy na bumubuhos sa mga mahahalagang target. Ang narutang kalakalan ay nanganganib, ang nga estratehikong daungan sa timog ay paralisado, at ang gastos sa insurance ng transportasyon ay tumalon sa hindi pa nakikitang antas na napapakita na ang Israel ay sinasakal sa ekonomiya mula sa dagat. Ang pagkakabakante ng daungan ng Eilat at ang pagpilit sa nga barko na baguhin ang ruta paikot ng Afrika ay isang simbolikong imahe ng pagkasakal ng isang ekonomiyang nakubkob. Ang Israel ngayon ay parang isang kuta na pinalibutan kung saan ang lahat ng linya ng supply ay naputol o nanganganib, na naging sanhi upang ang tiwala sa isang globally connected economy ay madurok ng pira-piraso. Ang pagkabe, takngang pamahalaang Netanyahu ay nasa katotohanang ganap na nilang nawala ang strategic initiative ng ang bawat airstrike na layong manakot ay tumatanggap ng katapat o mas matinding ganti mula sa mga Iraqi militias at enge Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps na ginagawang isang walang katapusang loop nga eskalasyon ang bawat aksyong militar. Ang Iran ay kumilos ng may kalamigan at katalinuhan, ginagamit ang mga proxy forces bilang mga hindi nakikitang karayom upang unti-unting ubusin ang bawat layer
nga mamahaling interceptor missiles ng Israel gamit ang mga murang attack drones na gawa sa kamay o mass produced sa napakababang halaga. Samantala, ang Tehran ay nananatiling nakatikom ang pewersa kasama ang kanilang pinaka-advanced na weapons systems, handang sumabok sa tamang sandali na desisyon. Hindi na lamang ito isang ordinaryong digmaan kundi isang laro ng utak kung saan napipilitan ang Israel na sunugin ang huling gintong barya ng kanilang mamamayan upang harangin ang nga hindi kilalang ngunit nakamamatay na batong ipinupukol. Bawat araw, ang pinakamalaking kabalintunaan sa serye nga maling kalkulasyon ni Benjamin Netanyahu ay ang paniniwalang ang maximum military pressure ay magdudulot ng pagbagsak ng lipunang Iran mula sa loob. Ngunit ang katotohanan ay malupit na bumalik sa kanya nang ang mismong agresyon at ang sunod-sunod na pag-atake ng Israel ang naging pandikit na nagbuklot sa mga puwersang politikal sa Tehran, habang pinag-apoy ang pagkakaisa at kalobang lumaban sa buong mundo ng Islam. Sa kabaliktaran, ang lipunang Israel ang mismong nakakalamatan at naduduro mula sa loob habang ang pressure ng multi-layered attrition war ay nagsisimulang dumuro sa bawat istrukturang panlipunan. Ang matagal na military mobilization ay nagparalisa sa halos lahat ng sektor ng serbisyo at high-tech na siyang gulugot ng ekonomiya ng Israel sa loob ng maraming dekada. Ang mga reservists, matapos ang 6 hanggang 7 beses na sunod-sunod na pag-deploy, ay bumabalik ng walang dalang karangalan kundi matinding pagkaubos at mga tanong na walang sagot tungkol sa tunay na kahulugan ng digmaan. Nagsimula na nilang mapagtanto na hindi na sila lumalaban para sa kaligtasan na lahi, kundi itinutulak sa bingit ng kamatayan upang mapanatili ang isang mabuhay na istruktura ng kapangyarihan na wala ng estratehikong labasan. Ang halos ganap na pagdepende sa supply mula sa Amerika ay unti-unti nang lumalabas bilang isang nakamamatay na kahinaan ng ang Washington mismo ay nagsimula ng maatubili at makalkulang muli sa harap ng posibilidad na makaladkad ng malalim sa isang malaking digmaan sa Middle East na walang katapusan. Ang panggamba na White House ay wala lamang sa battlefield kundi sa pangganib na ang buong global strategy ay gumuho kung patuloy na mababaon sa black hole na ito. Ang encirclement strategy na itinayo ng Iran ay lumiha ng isang security gray zone kung saan ang Israel ay hindi manalo-nalo ngunit hindi rin makaurong ng may dangal. Nanoktulak siya bon siya isyong estadunggon na pag-iisyo. Ang patibong na Tehran ay humihigpit araw-araw na parang isang hindi nakikitang lubid at ang bawat maling hakbang ng Tel Aviv sa oras na ito ay napapabilis lamang sa proseso ng pagbagsak mas malalim at mas masakit sa isang geopolitical chessboard kung saan ang lahat ng pagpipilian ay humahantong sa pagkatalo. Ang batas sa parusang kamatayan ay natulak sa Israel sa bangin ng moralidad ng ang lakas militar ay nasait na hanggang sa core at ang galamay ng axis of resistance ay sumasakal na sa geopolitical na lalamunan ng bansa. Ang pamunuan sa Tel Aviv ay pumili ng isang madilim at radikal na labasan na nakakagulantang maging sa loob ng parlamento. Ang bukso ng put ay naktula sa mga mambabatas sa estado ng collective blindness nang unahin nilang ipasa ang isang racist death penalty law laban sa mga Palestinian sa gitna ng paghihingalo ng bansa. Hindi lamang ito malubhang paglaba sa Geneva Convention kundi malinaw na sintomas ng isang lipunang binaluktot ng takot at ganap na kawalan ng labasan. Sa isang panig ay ang mga sibilyang Israeli na nakakubli sa mga bunker sa gitna energy matagal na sindak. Sa kabilang panig ay ang makinarya ng kapangyarihan na ginagawang legal ang pagbawi ng buhay bilang paraan upang pawiin ang takot sa pamamagitan ng legal na karahasan. Ang kaibahang ito ay napapakitang isang nakakatakot na larawan ng modernong Israel na ganap ng nawalan ng estratehikong direksyon, kung saan ang karahasan ng estado ay ginagamit upang pagtakpan ang mga kahiyahiyang pagkatalo sa battlefield. Ang mabilis na pagpasa ang isang batas na sumisira sa moralidad sa gitna ng pagkadurog ng armored brigades sa Gaza at Lebanon ay isang direktang sampal sa mga demokratikong halaga na dati nilang ipinapangaral. Sa legal na aspeto, ang panukalang batas na ito sa parusang kamatayan ay isang lantarang pagbuwag sa mga batayang prinsipyo ng international human rights law kung saan ang mga military courts
ay pinapayagang magatol ng kamatayan sa pamamagitan lamang ng simple majority sa halip na absolute consensus na humihila sa sistemang panghustisya pabalik sa mga pinakamadilim na panahon ng kasaysayan. Ang nga malabong kriteriya na nakadepende sa diskriminasyon ng mga military judges ay ginawang isang entablado ang buong proseso ng paglilitis kung saan ang kamatayan ay itinakda na bago pa man magsimula. Ang pagpapalawak sa lawan nito sa mga sinasakop na teritoryo ay nakpapakita na sinusubukan ng Tel Aviv na magtatag ng isang legal gray zone kung saan ang pagpatay ay ginagawang legal sa pamamagitan ng mga walang kaluluwang dokumentong administratibo. Ang deformasyong itong panlipunang psikolohiya ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga atake mula sa labas, lalo na't ang isang bahagi ng publiko na naipit sa takot sa airstrikes at pressure sa ekonomiya ay nagsimula ng tanggapin ang kalupitan bilang isang mental anesthesia. Naniniwala silang ang pagpapaiting na panunupil ay makdadala na seguridad, ngunit sa katotohanan ay pinatatapan lamang nito ang katotohanang ang nga bala ay paubos na at ang nga kuko ng teknolohiya ay mapurol na at hindi na kayang magprotekta. Napatunayan ng kasaysayan na ang karahasan ay nabubunga lamang ng karahasan at ang paggawa nga legal sa mga extrajudicial actions ay lalong magpapalalim sa hukayng put, kasabayng pag-udyok sa mga puwersa nga paglaban na dagdagan ang mas malulupit na ganti. Ang gobyerno ni Netanyahu ay tumataya sa ilusyon na ang parusang kamatayan ay makakapigil sa mga taong handang magsakripisyo para sa kanilang mitiin, ngunit ito ay sa katunayan ay ganap na pagkabigo nga estratehikong pananaw. Sa halip na patayin ang gapoy na paglaban, ang polisiyang ito ay nagbubuhos lamang ng langis sa suno na kumakalat sa buong Middle East. Ang pagtutol mula sa mga internasyonal na organisasyon at mga human rights groups sa loob ng bansa ay nagpapakita na ang lipunang Israel ay may malalim na lamat at nagtutunggali na mula sa loob. Ang anti-war protesters ay nakakaunawa na hinihilang gobyerno ang buong bansa sa isang moral black hole na walang labasan na ginagawa ang Israel na isang entidad na nakahiwalay isolated sa buong mundo. Ang pagpasaeng death penalty law sa gitnaeng pagkatalo sa militar ay hindi lamang desisyong politikal kundi malinaw na senyales eng pakbaksaeng buong value system na dating nagbibigay ng lehitimasyon sa bansang ito. Sa halip na mahanap ngang pangmatagalang solusyong politikal, pinili nilang mas mabilis na tumakbo patungo sa isolasyon kung saan ang lahat ng diplomatikong tulay ay pinutol na. Ang batas sa parusang kamatayan ay hindi kayang magligtas sa kaban ngang bayan, hindi kayang punan ang mabasyong missile silos, at hindi kayang magdala ang kapayapaan sa Tel Aviv o Haifa, kundi lalong dudumihan lamang ang imaheng bansa at gagawing isang radikal na entidad ang Israel na sinusunok ang sariling kinabukasan sa apoy ng put na sila rin ang nakpayabong. Ang legal na kawalang pag-asang ito ay isang kampana ang babala para sa isang sistemang nawalan na ang kakayahang ayusin ang sarili at kumakapit na lamang sa karahasan bilang huling salbabida bago tuluyang lumubog. Kapag ang isang bansa ay itinuring ang pagbawi ng buhay bilang instrumento ng seguridad, iyon ang sandali na ang isa nilang pa ay nakatapak na sa bangin ng pagbagsak na hindi na mababaliktad. At ito rin ang mapait na wakas para sa isang senaryo kung saan ang karahasan ay ganap ng pumalit sa katarungan at katwiran. Gumuho ang deterrence doctrine at nahiwalay ang Israel sa buong mundo nang ang legal na kalupitan ay hindi na kayang punan ang madambuhalang puwang sa battlefield. Iyon din ang oras na napilitan ang Israel na harapin ang isang katotohanang mas malupit kaysa sa anumang masamang senaryo, ang sistematikong pagbagsak ng buong National Survival Doctrine. Sa yuktong ito, ang digmaan ay hindi na lamang simpleng military strikes kundi naging hatol na nagwawakas sa isang maling estratehikong pananaw. Ang pagpilit na lumaban sa pitong harapan ng sabay-sabay ay naglanta sa ganap na pagkaduro ng absolute deterrence doctrine ng ang Tel Aviv ay wala ng kakayahang pigilin ang kalaban, kundi sa halip ay nakalubok sa puyong ng pakaubos na walang labasan. Bawat misile mula sa Yemen, bawat ambush mula sa Iraq, o ang pag-usbong ng mga armadong puwersa sa West Bank ay hindi lamang pisikal na dago kundi mga estratehikong saksak na pumuputol sa kakayahan ng militar ng Israel na mag-ipon ng lakas. Kapag ang isang maliit na bansa, sa sukat man o sa populasyon, ay nahila sa isang total multi-layered war, ang malamig na batas kang mathematics, nang digmaan ang mangingibabaw, at walang teknolohiya ang makakapaglitas sa pakaubos ng lakas,
at yaman na nangyayari ng pa-exponential. Ang senaryo ng ganap na pagbagsak ay hindi na lamang hinuha kundi malinaw na makikita sa mga lumalawak na lamat ng Western Protection Umbrella. Ang Washington, bagamat nagpapadala pa rin ng supplies ay nagsisimula na ring magatubili. Ang pagbubuhos ng walang hanggang yaman sa isang strategic black hole na wala ng kontrol gaya ng Israel ay naging isang mapanganib na sugal. Ang radikalisasyon sa polisiya ng gobyerno ni Netanyahu at ang mga collective punishment measures ay ginawang isang pabigat sa moralidad at politika ang Israel maging sa kanilang nga pinakamalapit na alyansa. Habang nakikita ng mundo ang isang Israel na sinusunog ang sarili sa apoy ng puot, ang international isolation ay hindi na lamang panganib kundi isang hindi maiwasang huling dagok sa isang ekonomiyang setna. Ang pagtakas ng kapital, ang pagalis ng mga talento, lahat ay nagpapabago sa bansang dating pinupuri bilang sentro and inovasyon tungo sa isang tuyot na lupain nga mga radikal na dogma at walang silbing bakal. Ito ang halagang dapat bayaran sa paglalagay, nganap na tiwala sa firepower sa halip na bumuangang pundasyon ng kapayapaan base sa katarungan at balance ng interes. Samantala, ang Iran at ang mga kaalyado nito ay pumapasok na sa yugto ng totalization of strategic pressure. Hindi na kailangan ng mga mamahaling operasyon, kundi panatilihin lamang ang estado ng patuloy na kawalan ng katatagan upang ang Israel ay kusa ng gumuho mula sa loop. Ang pagod ng reservists, ang galit ng middle class, at ang hindi makontrol na radikalisasyon ng mga political factions ay lumilihang isang tahimik na civil war ng ideolohiya na nagpapakalas sa pambansang pagkakaisa. Ang Israel ngayon ay nakaharap sa isang nakatakdang pagpili, ang tanggapin ang isang bagong geopolitical order na may estratehikong pagbabago o patuloy na sumupsop sa bangin ng pagpapakamatay sa isang walang saysay na pagsisikap na kumapit sa isang kaayusang patay na. Ang makasalukuyang kaganapan ay napapakita na ang tensyon ay umabot na sa yuktong hindi na makontrol, kung saan ang kahinaan sa militar at pagkakahati sa loob ay magtutulak sa bansang ito sa isa sa mga pinakamadilim na kalamidad sa kasaysayan. Kapag ang sirena ay naging pang-araw-araw na tunok, ang tiwala at kinabukasan ay naglalaho, kasabay ng mga usok sa langit ng Haifa at Tel Aviv. Ang survival doctrine na nakabase sa absolute superiority ay nadurok ng mismong katotohanang binalewala nito ng makuhangang kalaban ang pinakaubot ng kahinaan at sinamantala ito ng may malamig na katumpakan. Ang pagbagsak ng Legend of Invincibility ay hindi lamang military failure kundi ang ganap na pagkabangkarota ng isang value system na ginawang pundasyon ng pag-iral ang karahasan. Napatunayan ng kasaysayan na walang imperyo ang nananatili kapa ang tiwala sa loob ay basa na at ang pressure sa labas ay nakapalibot sa apat na sulo. Ang bangin na kinakaharap ng Israel ay ang direktang refleksyon ng sarili nilang mga radikal na pagpili, kung saan ang ambisyon sa kapangyarihan ay ganap ng pumalit sa katwiran at estratehikong balanse. Ang 41 araw ng digmaan ay nahubat sa lahat ng mga nakamamatay na kahinaan ng isang kutang dinuduro ang sarili sa ilalim ng bigat na naipon sa loob ng maraming dekada. Ang nga reservis na bumabalik ay walang dalang karangalan kundi mga bakanteng tingin at pagdududa na pumasok na sa kaibuturan ng kanilang tiwala. Ang Israel ay humaharap sa pakiramdam nga isolasyon na hindi pa kailanman naranasan sa isang mundong mabilis na nagbabago, kung saan ang karahasan at pagpilit ay wala ng sapat na lakas upang mapanatili ang dating katayuan. Kung walang radikal na pagbabago sa pag-isip, estratehiya at konsensyang bansa, ang halagang babayaran ay hindi lamang ang pagbagsak ng isang gobyerno kundi ang ganap na pagkawasak ng isang kinabukasang binuoeng dugo, pawis at talino. Ang nangyayari ay hindi lamang isang regional crisis kundi isang kasinglamik ng yelong babala sa bawat bansang naniniwala pa rin na ang firepower ay kayang pumalit sa kapayapaan at katarungan sa global power chessboard. Ang Israel ay nakatayo sa gitnang puyo ng tadhana, kung saan ang bawat desisyon ay nagdadalangang pagkakataong mabuhay muli mula sa abo o tuluyang malibing sa ilalim ng sarili nitong nga guho. Ang lahat ng ilusyon tungkol sa absolute power ay gumuho na upang ilantad ang isang hubat na katotohanan na ang bawat polisyang sumasalungat sa agos ng panahon ay kailangang bayaran ng hindi maiwasang pagkawasak. Sa pagtingin sa buong magulong sitwasyong ito, malinaw na makikita na ang lakas ng isang bansa ay hindi kailanman nasa
nga bakal nabaluti o sa nga magagarbong numero sa pinansyal, kundi nasa tibay ing panlup na lakas at ing pagkakaisa ing puso ing mamamayan. Ang pinakamahalagang aral mula sa pagbaksa ng deterrence doctrines ay ang pagkilala sa limitasyon ng karahasan at ang kahalagahan ng panlup na balanse. Sa bawat laban, maging sa battlefield o sa buhay, ang paghahabol sa tagumpay sa pamamagitan ng pagiging radikal at pressure sa huli ay hahantong lamang sa pag-ubos at pag-isa. Tanging kapag nakabuong ang pundasyong base sa pag-unawa at katarungan, doon lamang makakatayo ng matatag ang tao sa harap ng pinakamalalaking bagyo. Sa pagitan ng dalawang bagay na tila makasalungat, ang lakas kang armas at ang lakas kang puso ngang mamayan, alin nga ba ang tunay na nakpapasya sa tadhana ng isang bansa sa oras kang buhay at kamatayan? Ano ang tingin ninyo sa anggulong ito? Sa inyong palagay, kaya pa bang humabol ng Israel bago tuluyang mahulog? Iwanan ang inyong nga pananaw upang sabay-sabay nating suriin at pagtalakayan ang mahalagang katanungang ito. At kung sa tingin ninyo ay makabuluhan ang nilalamang ito, inaanyayahan namin kayong ibahagi ang video na ito at mag-subscribe sa channel upang patuloy na makagawa ngang mas malalalim pang pagsusuri. Salamat sa panunod hanggang sa huling sandali at hanggang sa muli sa susunod na mga ulat.